Dreamers! Napanood niyo ba yung mga previous videos? At nasagot niyo rin ba yung mga reflection questions? Sana itong mga videos na to ay nagiging helpful sa inyo para mas makilala nating lahat ang ating patron saint na si Saint John Bosco. At para rin malaman natin na yung experiences niya at yung buhay niya ay relatable at relevant pa rin sa kasalukuyang panahon. Today, I will share with you the summary of Chapter 3. The Young Acrobat, First Entertainment for Children, Sermons, Acrobatics, Bird Nesting. Alam niyo ba na si Johnny Bosco ay paborito ng mga batang kaedad niya? Sa gulang na 10 years old, kaya na niyang malaman kung ano yung iniisip ng mga kasama niya kapag tinitingnan niya ito ng mabuti. Dahil sa gift na ito, naging in-demand siya na kaibigan at judge na din. Lagi niyang sinusubukan na tulungan ang mga kaibigan niya at talagang iniiwasan niya na makasakit ng iba. Kaya kapag may gulo, he will take the side of his friends. Hindi man siya gaanong matangkad, he was strong and brave enough to stand up to older boys. Kapag may gulo, siya yung arbiter o yung taga-settle ng gulo. Tinatanggap naman ng lahat kung ano man yung magiging desisyon niya. Naging puntahan rin ng mga tao si Johnny dahil sa mga sermons, catechism lessons, at mga kwento na nakukuha niya mula sa mga binabasa niyang libro. Yung mga librong binabasa ni Johnny, yung The Kings of France, Richard Guerino, at Bertolo and Bertoldino. The first two books were popular in the 15th century, and the last one that I mentioned was popular in the 16th century. Sa MO, Johnny admitted that he didn't really understand what he read, pero people always clamor for his stories. Johnny had a good memory, pero hindi naman sapat yung kaalaman niya. Pero tingin sa kanya ng mga tao, isa siyang great scholar. Kapag winter, dahil malamig, sa stable or sa kwadras siya nagkukwento. Alam niyo ba kung ilang oras nakikinig yung mga tao kay Johnny? Usually, 5 to 6 hours at night. Usually, ang tawag ng mga tao dito ay listening to a sermon kasi lagi silang nagsisimula at nagtatapos with a sign of the cross and a Hail Mary. Kapag naman maganda yung weather, lalo na at Sunday o kaya may feast day, maraming strangers yung mga dumadating para makinig sa kay Johnny. Yung dating simpleng pagkukwento ni Johnny, aba, nadagdagan na ng tricks na natutunan ni Johnny mula sa acrobats at magicians na nakikita niya sa marketplace. Ang ginagawa ni Johnny, papanoorin niyang mabuti yung tricks na ginagawa. Tapos, magpa-practice siya ng mabuti pag uwi niya. Siyempre, habang nagpa-practice siya, ilang beses rin naman siyang nalalaglag. When Johnny was 11 years old, marunong na siyang mag-somersault at alam na rin niya kung paano gawin yung swallow trick. Yung swallow trick, merong isang pole, may isang pole, itataas mo yung katawan mo dun sa pole, pero nakadapa ka. Tapos yung legs mo, nakaganito, at magsispin ka sa pole. So yung dalawang legs na naka-open wide, it would resemble a swallow's tail. Ang swallow ay isang type ng bird. Tapos, kaya na rin niyang maglakad on his hands. At minsan nga, tumatalon at sumasayaw pa siya sa tightrope na parang isang professional acrobat. Usually, kapag na-set up na ni Johnny yung kailangan niya for his tricks, he would invite his eager audience to recite the rosary or to sing a hymn. At habang nakatayo siya sa upuan, magpipreach siya. He would repeat as much as he could remember mula doon sa narinig niyang homily that morning. Minsan naman, ikakwento niya yung mga episodes ng nabasa niya o kaya narinig niya.
Pagkatapos ng sermon niya, may short prayer, tapos magsa-start na yung show. Bukod sa somersault, swallow trick, walking using his hands, nagawa na rin niyang makawala mula sa isang sakong nakatali. Nagawa na rin niyang lumunok ng coin. Tapos, kukunin niya to sa ilong ng ibang tao. Nagawa na rin niyang mag-multiply ng balls and eggs. Nagawa na rin niyang mag-change ng water into wine. He was able to kill and chop a chicken. Tapos, binuhay niya uli para makatilaok ito ng mas maayos. Sa tightrope naman, minsan tatalon siya, o kaya magsasayaw, o kaya minsan nakabitin siya with one foot or one hand, minsan nga both feet and both hands pa. Ang dami niyang kayang gawin para ma-entertain yung mga taong nanonood sa kanya. His shows go on for so many hours at syempre pagod na siya at the end of it. Magdadasal uli sila to end the program, tapos magsisialisa na yung audience niya. Yung audience niya na nagmumura at yung ayaw magdasal, hindi pwedeng manood ng show ni Johnny. Siyempre, kailangan din naman ni Johnny ng pera para sa mga props na kailangan niya sa show niya at kailangan din niya ng pera para manood dun sa acrobats na pinapanood niya sa marketplace. Para magkaroon siya ng budget para sa mga ito, iniipon niya lahat ng binibigay sa kanyang pera o tip ng nanay niya at ng ibang tao. Kaya rin niyang manghuli ng mga ibon at kaya din niyang maghanap ng bird's nests. Tapos source din ng funds niya yung mga mushroom at plants used for dyeing or for coloring. With approval and support ni Mama Margaret, lahat ng ginagawa ni Johnny. Hindi naman kasi siya gagawa ng kahit ano without the approval of his mother. Alam ni Mama Margaret lahat. Nakikita niya lahat at pinapayagan niya si Johnny na gawin lahat ng yon. Kapag kailangan ni Johnny ng tulong, tutulungan siya agad ng nanay niya. Yung companions at audience niya, binibigyan din siya ng kahit anumang kailangan niya para magawa niya yung mga show niya. Nakaka-amaze si Johnny, no? Ang aga pala niyang nasimulan yung oratory. At talagang nakakahanga si Johnny dahil napaka-unique at creative ng ways niya para maengganyo yung mga tao na makinig sa kanya. Kaya mo rin ba yun? Narito ang reflection questions para sa chapter 3. Ano ang madalas nating naikukwento sa mga nakakausap natin? May kwenta ba ang mga kwento natin? O mas madalas ba ichinichismis lang natin yung mga kakilala natin? Number 2. Paano natin na-entertain ang sarili natin? Ang way of entertainment ba natin ay nilalapit din tayo sa Diyos o nailalayo tayo sa Diyos? Sana ay may natutunan kayo mula sa video na ito. Huwag kalimutan na i-share ang video na to para mas maraming makakilala kay St. John Bosco. At huwag rin niyo sanang kalimutan na magdasal ng isang Hail Mary para sa video series na ito. Kita-kits po ulit tayo next week para sa chapter 4. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.